Mayang adlaw kantanan, this is Brenda May. Yawa! Karong adlaw, akong ipakita sa inyo na magbayad pa ta kung unsaon pag-adto sa Hinaguan Nature Park from highway. Sakit? Unsa man? Ay sakit sa mga ulo, wala. Liog, zaman. So karon, andito tayo ngayon sa may Ginsong Highway kung saan dito kayo bababa, papasok doon sa aming lugar. At as you can see, may nakalagay dito, Hinaguan Nature Park, 1 kilometer away. So, at sa likod ko ay merong isang resort kung saan ito yung landmark ninyo, ang Springview Resort, isa sa mga sikat nga resort dinhi sa Amua, sa Sulana, saan Misamis Oriental. O sa unahan pod ang isa sa pinakasikat nga Fontana Blue. So karon, ipakita na ko sa inyo kung unsay agian o kung saan tayo papunta, kung gaano kalayo. So, samahan niyo ako dahil it's going to be a fun adventure with me. Brenda is going to Hinaguan Nature Park. Tara, ito na siya, 1 kilometer away, may araw. Dito din, sa may tulay lang na siya. Yan, yung tulay nakikita nyo dyan. Yan yung tulay dito sa Sulana. Yan yung pinaka-landmark ninyo. So makita nyo, Springview Resort. Meron din Laga Pool. Sakay na tayo. From here, kung magsakay mo ka ng sa namoy service, di na mo kakanan from CDO. Pag galing kayong Butuan, kakaliwa naman kayo. So karon maghabal-habal, may pwedeng kayo magsakay ng bao-bao, pero may habal-habal dito. Pila habal-habal? 30? Jess? 20. Wala ka balo, basta. Depende kung sakyan ninyo. 1 kilometer away lang naman. So karon magsakay may habal-habal. Kasi mag-drive. J-Ford. Hala, J-Ford! Tuwara na mo muna. Yawa! Na, magbayad pa ta. Sakit? Ano man? Dili sa clutching ang kanang iyang pan. Dili ka na yun, diretso masanay ko. Saan na yung motor? Gakuan siya? Yawa. Na. Gali ka dili sa highway. Okay ra ka, Brett? Zaman. No, nagagilakaw, nagbalibag rawa ka. Unsa man sa Yawa, unsa man uy? Kulbaan. Yo gilagput ra ba siya? Ay sakit sa mga ulo, wala. Liog, zaman. Ang tiil-o, nangabali na. Ano, may sakit ba? Bawal na ba galawin? Okay na ka, bre? Wala mang dili. Kasi nabalian ba? Okay na ba? Tumbling ba siya? Okay na mo. Ginoo ko. Ba ako nga nag-drive diay. Ya, ikaw ito mabalis ka, Jod. Bago ba ang motor, lahi man. Tapos mo na ako nag-drive ko na ganyan. Di nakuha na ko tong kuan na ano ba. Nagbugot ka tayo. Siya, mo nakita na ko dito, hapit na mo umuha. Tumba na kita to siya. Siya ka ra bre, ka ra. Oo. Dinira, pag naog na, marag na diritso. Wala man nagdiretso ka ng paan ba putak yan. Gamay nga. Kabunal ni, wala. Unsa man, dira, hospital? Ano para balim ko ni Munsamad? O dinig yung ano, ni Ana magod siya, nakabunal. May gali ka, wala na ko ni mga diri na Ana. Nituyok ba? Kuan ba? Document. Ay ba imong motor ba okay ra to? Magpaayo kita Ana. Ang imong naong magudo mo damage, mag-ayo good. Yung harapan ng ano niya. Fairing na to kay. Sa? Nakaka-cover to kay. Oo, pero magastusa pa ta sana, yawa ka. Nakaka-cover na. I-vlog sabi para maluoy sila sa tuwa. So na-disgrasya po si Britney, guys. Kawawa naman si Britney na ano po siya na ano ng motor. Ano si Kim po ang may kasalanan nito. Kaya hindi nagsabi yung motor niya pala kuan ka nang gataming tumbling. Di man. Makuha man to na ako. Ano man to? Na kay mo nakuha na ko ba na Yang generator sana. Hindi ka na yan. Ano naman si kabir-kabir ito yung kuan sa kamot uy. Cover ko man siya sa kamot. Ang iya po nakumot niya. Imbis nga mo ibalik, di kumot-kumot na niya bagayo na. Dili basta ka na nanadam dili na mabalik diretso. Sa automatic diretso. Dawa nga naon gid mo ka. Ibalik gini mo na. Mugali. Kaya nga ano, di ba man siya nagsagudso, nakaabot gid siya dito. Kay. May gali dili sa ako diretso. Igo gigwad to. Diri amon talikod ra ba ta? Ay ubang nagka. Na ano si kuan guys, ano yung TLO, samad-samad. Imbis magkuan pa ta karon na agto pa ta sa magpahinga sa ta dito sa kanang tabubukid ko. Unsa kaya pa dili? Gamot ba? ikaw drive sa ako paloma sa kuan. Paloma, Paloma, ikaw drive be. ikaw mag-drive. Gali kay wala nabali ang kuan ba? Nabali dili o bugbog lang. Be? Hindi pa na ba't yun karon?
Guys, grabe yung pagkabang ano niya, tumbling talaga, ganun talaga, 360. Nauna siya sa... May gali kay wala pa kasakay si Kim. Kaya kung nakasakay si Kim, apil ang mga kamera, mga guba. Yawa. Tungkol din yung vlog-vlog lagi. Kaya mga ginuok ko. Pumunta na nga. Ay sa, pag una-una ko ba, kung dito si Britney nag-drive niya, padulong sa highway ang dagan. Sign na tas J-Ford na mo. J-Ford na ana, nagit ba kayo ha? Magali ka ba na mo na ana? Galihok pang tanan? Wala, pagliko lang niya. Pagliko niya, wala na bugat kayong motor. Pag abot sa iya, naana siguro to niya ba? Gamay nga kuan sa imong kuan kay kusog kaayo. Kusog mo na nga motor. Gamay nga ana lagi. Pasyo kay na. Di kay ano, nag-andar naman to kamulon ni kuan god. Pagawid na diretso dayon, di ba? Andar na to daan siya. Gamay lang nimo nga ana sa imong Ah. Kung Siya siya katong kuan dito ko nakuan. tong anak lagi. dali ra kaayo. Pisti kaya pa di na. Sakay na. Kaya lagi na. Pa hospital ta di na. Kani man na kay ni tumbling magud siya. Imong TL wala kay sa tuhod dili kuan. Ang Samad lang. Naka-dressing ra. Kaya pa ni malihok dili. Ay sa bang pickleball ba? Yawa na kung bagay kasi nandiyo ko kay sa ako gingatubang na niya. Naglisod ko asa ko mag-concern sa motor kay Britney. Ayan na, nakasakay na tayo sa motor guys. Na-stop kami kasi na-disgrasya si Britney, nagbalintong-balintong guys. Ito na. Hindi ako makapagsalita ng maayos kasi nabaliskad si Britney, ginoo ko. Kawawa yung motor. Bago pa naman yung motor ni Kim, nabaliskad guys, nagkasira-sira. So kayon, 1 hour. Ha? Wala pa kaming kita sa vlog, kaya nga kami nag-YouTube, magandahan namin para kumita kami ng maayos. Nabaliskad na no si Britney. Magpahilot pa kami og ang motor naguba na pod na Ginoo ko. Karon, hinahinay pa lumak kay sa likod na ba ko Ginoo ko. So, as you can see, 1 kilometer away nga yung ating nasa ano na tayo, nasa mga 300 meters na po yung takbo natin. Naglisod ko sa hindi ko alam kung alin saan ako concern sa motor na babayaran ko sa mukha ni Britney na na-damage. Ito na pala yung bahay nila Jigjag. Ayan yung bahay nila ni Jigjag. Diyan namin siya sinasundo. Ngayon makikita natin yung lugar na kung saan para siyang Siargao Hills guys. So tingnan nyo lang yung binabiyahe namin kung saan kami hihinto. Hi! Dito kami nagnanakaw ng mangga. Ito yung bahay na ay lupa na nabili ni Jigjag. Ayan. Oy! So karon ito dito yung lugar na kung saan napakaganda ng vibes. May mga nag-ano dito, nag-antag nito, prenuptial. Diri guys, ayan yung bagong ano. Dito, ang ganda ng video. Tingnan, dito kami nag-ano ni Kano, nag-MTV. Tingnan yung itsura ng ganda ng vibes. Parang Siargao feels. Woo! Ang hirap pag-enjoy na yung kasama ko, bali-bali yung katawan guys. Eto na pala. Welcome to Siargao Vibes here in Riverside Zone to Solana, saan Misamis Oriental. Luoy kasi Britney guys sa baliskad. Hi! Nitumbling gid siya. Yan diri may kawawa yung likod kay nitumbling si Britney. Grabe yung pagkatakbo niya. Ganun no. Kung nakasakay, may gali ka ba sa gisakay dito unahan? Ngano ka gisakay pa? Ay mo una magsakay god. Kaya yung sakay siya, duwa sila baliskat, ang kamera, bahalag mga bali ang lawas, ang kamera ay jud kay mahal kaayo. Ay pag pipip, ambot, tumbling gid siya na. Ano gid yung ulo, rolling gid siya. So guys, andito na tayo malapit sa bahay. Ito yung mga bahay na ng mga tito ko. Yan, tito ko, tita ko. Ayan. Ito na yung bahay namin. Dito naman tayo. Dito na tayo sa may parking area. So, nabilang nyo ba guys? Nakita nyo ba kung gaano? Ilang minuto lang ang tinakbo? Siguro naman sa 5 minutes. Welcome to the parking area of responsibility. Yan, this is your parking area, guys. Ito na yung lugar, ito na yung parking area, guys. So, saan magpa-parking kayo? This area. So, guys, ito nga pala ang ating parking fee para sa daytime. Ang motor ay 20 pesos, 30 naman yung bao-bao, yung dulog-dulog. 4 wheels naman is 50 pesos. Tapos, pagdating naman ng gabi naman, 40 pesos ang motor, 60 ang bao-bao or tricycle. Tapos 100 naman yung 4 wheels. So, hindi po sa amin yung lupa na to. Ito na rin yung negosyo ng mga tito ko, tita ko, yung mga kamag-anak ko. Kasi lupa kasi nila to. So, don't worry kasi safe naman yung inyong mga sasakyan pag dito nyo pinarking. So ngayon, maglalakad na tayo papunta doon sa... Guys, manood mo anong video na mo ha. Kaya ano,
Pambayad taon to kapag CA sa motor ni Kim, Ginoo. Yawa, hindi pa nga tayo kumikita, magbabayad na tayo. In fairness, ang linis na ng lugar natin dyan. Ngayon, ito na ang lalakarin natin sa mga 300 meters from parking area. Hindi ko tuloy alam kung saan ako concerned, sa katawan ni Britney o sa motor na babayaran ko. Imbis ang liit na ng income natin, magbayad pa ta. Buti na lang, meron daw sa Shopee nito sa motor ni Kim. So yun yung goal natin, kung magkano yung CCE ni Kim. Yawa na ni karon. Ang kamera gid Kim, promise. Magbayad kita, gamay ra ng 50,000 lagi. May gali, hindi pa nakasakay si Kim. Alam, may mga lalaki na liligo. Ito na yung daanan. Ayan. Ito na yung ilog na kung saan tatawid tayo sa tulay. Ngayon, ililibot ko kayo kung ano ang itsura ng ating... Hi! Hi, boys! Kaon mo, ganay? Hoy, nabaliskad si Britney. Nagtambling-tambling sa kalsada. Sa ubos. Ang sa motor no, dako bayro nun si Britney ana. Si Britney uta, tuyok yun. Ay, pagbut bangga sa motor, tumbling bud siya. Amura lagi nagbalibol lagi na si Britney pag umano. Dako ibahag lang niwa. Diri. Gid tuyok ambot. So dito yung area na kung saan magbabayad ko ng entrance at ito naman yung tindahan na kung saan pwede nyo bilhin lahat ng mga gusto ninyo. But yung corkage naman dito, wala po kaming corkage. Basta bumili lang kayo dito ng mga pwede nyo bilhin sa farm. Tapos, doon naman may CR kami na public. Pero if ever man nauubusan po ng tubig doon sa amin kasi tangki lang po yung gamit namin. If ever po, in case pagdating nyo dito, walang tubig, lalo na pag morning, pag inabot kayo ng umaga, walang tubig, approach lang po yung staff namin kasi minsan yung staff namin busy, baka walang tubig, di kayo maasikaso. I-on lang namin yung pump, i-off namin yung sa pool, tapos para umakyat sa taas. Meron kaming CR dito, guys. Ito, lagi may tubig dito. Sa tapat lang mismo ng tindahan. Ito yung water namin, CR namin dito na pwede nyo gamitin. So, dito na tayo sa ating area. Ito yung bahay namin. Ito na yung bahay namin dito sa Hinaguan Nature Park. Ayan, dito kami nagpipicture-picture na mga pag may guest na gusto magpa-picture. Ngayon, ililibot ko kayo sa lahat ng vicinity dito. So, this is our kitchen, outdoor kitchen. Dito kami nagluluto kasama ng mga bakla. And I'm very happy kasi nung ginawa namin to for our personal purpose only sa amin lang dito for the vlog. Pero nagagamit na siya ng ibang mga guests, lalong-lalo na pag overnight stay sila. Dito sila gumagamit kasi mas malinis dito, mas okay, mas maliwanag, tsaka mas bongga yung tubig. Meron naman kami doon for ihaw-ihaw, pero dito pwede kayo magluto, pwede kayo mag-ihaw. Meron na rin kami magamit mga kutsara, mga plato, mga kutsilyo, mga tadtaran. Mag-approach lang kayo sa aming guest. So ito yung aming outdoor kitchen na saan dati ang init-init, ngayon ang dilim na kasi dahil sa puno ng kahoy na lumaki na nga talaga siya. At maganda rin ang ating pwesto kasi meron tayong, habang nagluluto kayo dito, pwede kayong mag-iinom-inom, tapos magtitimpla ng kape, ganyan. With the beautiful background ng ating palayan na kung saan magtatanim na nga sila ng bagong pananim na similya dahil tinanggal na nila yung mga maliliit. Itatanim na nila yan the next day. Mga bukas siguro magtatanim na sila and the next week, green na lahat yan dyan kasi maganda na tingnan. So, welcome to our outdoor kitchen na kung saan pwede pa kayong gumamit. Basta magpaalam lang kayo para mabigyan kayo ng mga gamit. Ang problema lang, yung kahoy namin dito, binibili kasi kami kayo bumibili rin kami ng kahoy. So, meron naman kayo nabibili na kahoy sa labas, magpa-autos lang tayo. And now, punta na tayo sa waiting area. Dito tayo sa waiting area. Gali, kita ka! Ay, si Kim, masih katawa, yawa kayo. Nakita na ko si Kim nagana. Yes, 2 down. Gani, ana ni si Kim tagumpay ang plano. Yawa kayo, Kim. Dito naman ang ating waiting area. Itong waiting area na to, guys, ay para lang to sa mga pupunta dito para magpa-picture, mamasyal lang, ganyan-ganyan. Pero, pag halimbawa, wala pa ako, nasa taas ako, or tulog ako, dito sila nag-aantay. Pero, pag minsan puno ang buong paligid, dito, nagpaparenting kami dito, binabayaran to ng mga 300 to 500 pesos itong buong area na to. Pag maramihan yung guest namin na hindi nila kayang gamitin yung function hall, dito sila pag good for family, ganyan-ganyan, pag marami sila. So, pwede itong gamitin, mag-approach lang din kayo sa ating mga staff or sa tindahan. So ngayon, iikot naman tayo dito. Ang advantage lang talaga dito sa waiting area kasi meron tayong ceiling fan. Kaso, yung ceiling fan natin ay agkabuang-buang minsan. Yung isa umaandar, minsan naman hindi.
Yung isa naman tumutunog. So, para kayong nasa helicopter. Ngayon, this is our welcome area. Ang nga na entrance. Welcome entrance. Basta ka nakalagay. Welcome sa Hinaguan Farm. Hinaguan Farm ang nakalagay dito kasi dati Hinaguan Farm nung wala pa kaming permit. Nung in-apply namin siya ng permit, wala na po yung Hinaguan Farm kasi hindi siya available. Hinaguan Nature Park lang yung pwede. So, ganito. And these are our buhok, pansit bitay. Buhok ni Maria. Ito ang tawag namin sa buhok ni Maria. Dito tayo sa mga cottage. Yung mga cottage namin ay 150 pesos to mga ganito guys. Ayan, different cottages to ganito. Hello! 150 pesos at may nakalagay po dito, beware of dogs and cats. Kasi tingnan mo naman pakalat-kalat sila, ganyan. Pero ang maganda sa mga aso namin, is may mga lahi na to. Ito kasi sila, ang hinahabol ng lalaki, ipusa at yung mga manok. Pero hindi po sila nangangagat pag may mga customer tayo. Tapos pag mayroon tayong kumakain ng mga customer, nag-aantay lang sila ng bigyan o kung bibigyan, hindi po sila nangangagat kasi sanay po sila sa amin. Meron lang talagang mga stray dogs dito na minsan may nakakagat kasi may mga bata or mga matatanda na bibigyan nila yung aso, igaganon nila, dapat hindi nila igaganon, itatapon nila. Kasi pag ginanon nila, tapos ginanon ng aso, hindi intentionaling kagatin ng aso, pero nakakagat sila because inanon nila. Huwag niyong subuan yung aso kasi itapon niyo sa malayo para doon nila kainin. Huwag niyong isubo kasi makakagat yung kamay ninyo. So this cottage is 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po yung cottage natin dito na pwedeng i-occupied. Ito naman, ang ating Birhen sa Lourdes, kung saan ito ngayon nagbabantay sa amin dito para safe kami. Ngayon dito tayo sa payag guys. Ito naman yung payag namin. Yung payag namin nagkakalaga ng 200 pesos. Ito ay 200 pesos. May banig na siyang kasama para i-buklad dire. 200 siya kasi maliit lang to. Ayan. Tapos ito medyo malaki-laki siya. Yung size nito ay 8 by 10. Parang ganon. Mas malaki siya. Ayan, may banig dito. Hindi ko alam saan yung banig. Ayan, dito kayo magpapahangin, magtutong-itong-it, or dito kayo maglalatag ng banig, tapos dyan yung ilog. This is 300 pesos. Dalawa yung tagti 300 natin, ayan. So yung payag natin ay 6 na piraso na payag. So yun yung makikita niyo dito sa ilog. Isa ka aircon lang o kanang kuan para iukan ako ba. So dito guys, makikita niyo konti lang yung mga upuan natin dito. So pag meron kayong mga friends na dito na kayo stay, pwede po kayo mag-approach sa ating mga staff na manghiram ng extra chairs. Pati kahit saan kayo, pwede kayo manghiram ng extra chairs. Ngayon, bubuksan naman natin ang ating A-house. Ito yung ating A-house na tinatawag or kubo. Na kung saan, ang bayad dito ay 500 pesos for 2 persons po. Tapos pag nag-add kayo ng isa, 100 pesos po per head. So kasya po dito mga 4 siguro, depende na lang kung pamilya kayo, ganyan. For friends naman, ganyan. Pero kung mag-anaana mo, duwara mo dapat. May ilaw na to dito pag gabi. Ito yung itsura pag. Ito po aircon area. Yan, may aircon po to. Tapos meron silang insulator para hindi makalabas yung hangin ng aircon. So yung lamig. Pag araw talaga guys, kahit may aircon dito, masakit pa rin talaga sa katawan kasi mainit talaga. So malapit na rin naman lumaki yung mga puno sa likod. So magsa-shadow na siya dito. Ayun natin. Hindi na siya masyadong mainitan. May ceiling fan din dito. Ganyan. May ilaw din naman dito. Yan, maliit yung ceiling fan. Pero yung ceiling fan natin, okay naman siya. Doon sa open na area, yung di aircon, maganda doon kasi mahangin. Tingnan nyo. So, dito naman yung ating hindi aircon na area na kung saan 300 po siya pag daytime. Pag overnight po ay 500. Tapos, yung aircon pala, 700 pala pag daytime. Pag gabi, 1,000. Ano ba yan? Kalimutan ko. Tama ba? 700 pag araw. Ito ang maganda dito pag umaga kasi pag hindi aircon kasi nabubuksan to. Yung aircon kasi naka-close siya. So ito, yan, tagusan yung hangin pag hindi siya aircon. Ito naman tayo sa may bilyaran na area. Itong bilyaran naman ay may nakalagay dito na 200 pesos per hour. Kung gusto niyo maka-discount, mag-approach lang kayo ng maayos sa ating staff. Baka pwede sila 2 oras is 300 lang. Malay nyo, kasi kung contact ko, ako talaga, nagbibigay ako ng discount. Itong bilyaran na to, binili ko siya cash, akin talaga to, pero binigay ko na siya sa kapatid ko na mag-asawa sila. Niregalo ko sa kanila, kaya sila na nagbi-business nito. So hindi ko nahawak yung desisyon kung magpapadiscount ako kasi sa kanila na to. Pero kung sa akin kayo mag-approach, tas bisita kita, pwedeng sabihin, ipahangyo na inyo akong bisita kay 100 na lang or 150 or ako na yung magbabayad. Pero kung bisita kayo dito, tas gusto niyo manghingi ng discount doon,
wala naman problema. Basta kayong kunin nyo is yung mga ilang oras. Kasi kung magpapadiscount kayo ng isang oras lang, lugi. Bawa, maka-discount kayo ng 50 pesos or 100 pesos kung 2 oras kukunin nyo or 3, ganon. So ito yung bilyaran natin area, gilid ng Payag. So dito naman tayo sa ating cafe-cafe, guys. Ito ng business na to ay sa akin namang pinsan. So meron sila every Saturday, Sunday dito, nagdi-display sila dito ng mga pampalamig like mga mix of juice, mga different juices like Yakult, Calamansi, Lemon, mga ganon-ganon. Ito namang CR natin, dito nakatambay yung aking mga pusa. Itong CR na to, guys, itong gripo na to, minsan, nauubos yung water dito. Pag napansin nyo, wala ng tubig dito, i-approach nila yung staff namin kasi minsan yung staff namin hindi lalong-lalo na pag yung mga guest dito is medyo pabaya yung loob ng CR, pinapabayaan lang na mag-open tong tubig. Doon, yung gripo. So, mauubos at mauubos talaga yan kasi nakatangke lang kami dito. So, pag naubos yung tubig ng tangke, hindi po siya automatic nagpupuno kasi yung tubig namin sa tangke ay ginagamit namin sa pool. Umaakit lang yung tubig namin pag in-off yung sa pool. So, kailangan namin i-off muna yung sa pool para mag-supply ng tubig sa tangke. So, if ever man, hindi po ito nainom ang tubig dito kasi nakatangke po. Ang nainom po, yung mismong sa pool o yung tubig doon sa may outdoor area namin na kitchen. So, uulitin ko po, minsan, halimbawa, gabi, overnight kayo ng Saturday, minsan may guest na napapabayaan na overnight yung tubig sa gripo, hindi na off, nagsi-CR sila. Kinabukasan, wala ng tubig kinabukasan yan kasi naubos yung tubig sa tangke. So, minsan, pag walang tubig sa CR, punta po kayo doon sa ibang CR, doon sa may tindahan. Pag wala naman, pag meron ng tao sa staff, sabihin nyo lang para matubigan, okay? So, pagpasensyahan nyo na for the inconvenience sa aming lugar. So, ito yung aming pool area. Yan. Dito naman sa aming pool area, kakalinis lang namin kaninang umaga. Nag-change kami ng water, so malinis na siya. Bago na yung tubig, may shower tayo dito. Dito naman yung tambayan area, ayan, ng ating mga ibang guests. So, may duyanan tayo dito na pwedeng tambayan. Ayan. Tapos, bago tayo dito sa ating function hall, dito muna tayo sa ating mini pool. Ito naman yung mini pool namin, guys. Please, yung mga plants natin, wag yung ano-anuhin na kasi minsan namamatay kasi minsan yung iba pinuputol, ginaganon-ganon. Ito yung mini pool naman tayo dito. Ito yung pag halimbawa, meron kang partner, may jowa ka, tas dalawa lang kayo, pwede kayo dito lang. Medyo romantic yung place niyo pag gabi dito kasi kayo lang dito. May mga nagte-tent din dito, naglalagay ng tent dun sa kabila, family and friends, ganyan. Minsan solo-solo nila dito. Dito ako lagi naliligo ng solo kasi ako lang palagi dito sa lugar na ito. So, nag-change kami lagi ng water dyan if ever man nadudumihan kasi nga wala nga niyang filter, walang chlorine. So, lagi kami everyday naglagay ng tubig. Madali lang siya mapuno, mga 1 or 2 oras, depende sa lakas ng tubig namin ginagamit doon. Mapupuno na siya kaagad. So, ngayon, dito naman tayo sa ating function area. Function hall. Yan, welcome to our function hall / pickleball court. Ayan, yung pickleball court namin, ito na siya. Ito ang aming stage dito, tinanggal na namin siya kasi hindi naman siya laging napapakinabangan kasi wala naman laging event. So, ang ginawa namin dahil medyo pickleball era ngayon at marami na nga naglalaro at nag-advise ng open play na nagtatanong sila na pwede mo maglaro dito. Since isa lang yung court namin dati, hindi masyadong na-accommodate lahat, lalo na kami, marami kaming players dito. Tapos may mga pumupunta pa dito. So, nag-aagawan kami ng court. Meron din kami mga paddle dito for free, pwedeng hiramin. So, ginawa namin dalawa, tinanggal namin yung stage, inusog namin doon. So, magagamit pa naman yung stage, pero niliitan lang namin siya. Tapos, nandito pa rin yung mga table sa palibot, sa mga upuan, andyan pa rin siya. Yung open play namin dito sa pickleball court ay 20 pesos for now, for today, 8 a.m. to 6 p.m. Tapos, 6 p.m. to 10 p.m. naman, ang aming night time na kung saan 30 pesos po para may pambayad ng kuryente. At syempre sa ating function hall, guys, sa mga mag-inquire about sa mga birthdays, occasions, reunion, or mga team buildings, ang ating function hall ay nagre-rate ng 5,000 to 10,000. Package po yan siya, depende po. Kasi minsan pa kasi, guys, 5,000 lang siya, pero meron kayong 100 na guests or 50 to 100, naniningil pa kami ng entrance. 20 pesos, tapos pag naliligo pa ng pool, magdadagdag po ng 50 to 70 pesos yung ating entrance, pati sa pagligo sa pool. So yun yang, magbabayad kayo ng 5,000, tapos magbabayad kayo ng entrance. Pero kung masyado kayong marami, 100 pataas, 10,000 po yung aming function hall, pero meron kaming 50 person na free for the entrance, then the rest yung magbabayad. So
wala problema, basta pag nag-inquire kayo, sabihin nyo lang po kasi nag-change po kami. Depende sa package kasi may iba 5,000 lang hinihingi nila para dito, kasama na yung chairs and tables. 5,000 pero magbabayad din sila ng entrance like 30 to 50 persons sila magbabayad sila kasi yung iba hindi naman naliligo so at least makasave sila hindi yung mandatory na kailangan magbayad talaga kasama sa package. So tawag lang po kayo dito guys sa ating number sa Hinaguan Nature Park na page para sa mga i-avail nyo dito. Tapos sa magtatanong naman sa A-houses naman 300 yung daytime sa regular, 500 naman pag gabi. Pag aircon naman 700 yung daytime, 1,000 pag gabi. Tapos good for 2 siya. Tapos pag add kayo sa overnight, 100 pesos siya. Yung dalawang tao na papasok sa isang A-house na 500 pesos, free na yun siya sa entrance. Bali, ang binayaran nyo na lang is 200 na entrance sa dalawa, tapos 300 na A-house. So parang 300 lang yung binayad nyo sa A-house. Kaya makakatipid kayo kasi sa 500, free na yung dalawa, di ba? So parang nyo malagay na 300 lang yung entrance niyo, bayad nyo sa A-house. So, yun lang muna mga information about sa Hinaguan Nature Park. So kung gusto nyo mag-stay dito, walang problema. Basta mag-ano lang kayo dito. Minsan lang talaga yung pinaka-annoying dito is yung mga aso, maingay yung mga aso, tapos mga tai-tai ng aso. Hindi na namin saklaw yun kasi hindi naman sa amin yung ibang mga aso dyan, di ba? So, kung naghahanap kayo ng magandang pool na malakas yung tubig, mataas yung diving area, tapos malalim, mas maraming pool, mas malamig, mas malakas yung tubig, meron tayong pool sa tapat, dyan ang Golden Dream, andyan din po yung Laga Pool na resort. Tapos, kung gusto na naman, meron din sa may bandang area naman sa highway, meron Springview at Puntana, meron namang Crystal, Water Delight, meron namang RG Resort. Marami po yan dyan sa Kaluhugan, Paustina, Twin Hearts, Dagulos. So, marami kaming na-offer dito. Kung gusto niyo mo ng falls talaga na napagandang nature na yung Sagpulon Falls naman na makikita nyo sa may San Isidro, unahan lang po sa amin. 7 kilometers away from highway. So, that would be all for today's video, guys. So, ngayon, kung umabot kayo sa point na to ng buhay ninyo na nakita nyo itong video, sana ay panoorin nyo po ito at i-share kasi nga para may pambayad sa motor na nadisgrasya kanina. So maraming salamat for watching guys. I hope you enjoy our Hinaguan Nature Park tour. So next time, ipakita ko naman sa inyo pag okay na yung lahat na may mga bago na naman dito. But that would be all for today. Thank you and bye-bye! Matruada. Ganyan ba nangyari Sa kay akin, kinilaanan, siyempre hindi na matulaanan sa motor. Ganyan nangyari. Yawa! Naperte si Cardo Galisay! Ano pagkakaw to? O, ano siya? Wala. Abi ko kung ano siya nga? Ay, malay! Abi na ako, hindi siya kanya puno ko. Yawa, si Kim, sige katawa! Pero kita. Ako, itangingan ko. Di, yawa! Motor! Naputos motor! Ako kita na ako motor, bako sa amin. Ano siya pagkana? Pagsikas wala nang alat to na. Ay, pero kaya nga, okay ra ka, Fred. Pero motor, gina ko na concern na dyan ko, ano? Yaw, kita na, gina ko ang dami sa motor. Yaw, wala ka bali pala. Wala ka kabrik ni tanap. Wala! Kahit kay sadaan. Gaya, magkano ko? Dako, balik ang dami. Yawa.